Ngayon ay titignan natin ang kaso sa lugar ng Minnesota taong 2013. 30 taong gulang na si Kira Steger ay nagtatrabaho bilang tindera sa isang tindahan ng mga damit sa Mall of America. Mahal niya ang kanyang trabaho at hindi siya lumiliban sa kanyang trabaho. Subalit taong 2013, ika-23 ng Pebrero ay hindi ito pumasok sa kanyang trabaho. Nag-alala ang kanyang mga katrabaho. Sinubukan nila ang kontakin si Kira, ngunit hindi siya nagbalik ng tawag sa kanila o kahit na anong text messages. Nireport na ito sa mga pulis na siya ay nawawala. Siya ay pinanganak noong November 19, 1982 sa Illinois. Ang mga magulang niya ay sina Marcy at J.T. Ang pagkakakilala nila sa kanilang anak ay masiyahin, may dedikasyon at napakalambing na anak. Siya ay empleyado sa Mall of America at nagtatrabaho sa 2 tindahan doon, sa Wetzel at ang bago ay sa Delias. Ang kanyang mga katrabaho ay hindi lang mabubuti at tinuturing niya din itong mga kapamilya. Siya ay nagtataglay ng talento na nakakaalam ng mga kakayahan ng ibang tao na di nila alam, kaya't siya ay may magandang kinabukasan. Subalit nakakalungkot nang bigla na lang nawala isang iglap si Kira Steger. Huwebes taong 2013, ika-21 ng Pebrero, si Kira ay may kapalitan sa trabaho. Sinabi ng kapalitan niya na maganda ang kanyang araw at plano nitong pumunta sa isang restaurant kasama ang kanyang asawa. Pagkasarado ng tindahan. Matagal na niyang kakilala ang kanyang naging asawa at doon nagsimula ang kanilang relasyon. At di lumaon ay kinasal din sila agad. Sila ay may magandang buhay at masayang pagsasama. Meron din namang pagkakataon na hindi pagkakasunduan pero sila lang din sa pamilya nila ang nakakaalam. Makalipas ang 2 araw, buwan ng Pebrero, 23 taong 2013, ay ang araw na hindi siya pumasok sa trabaho. Nagtataka ang mga katrabaho niya dahil hindi siya lumiliban sa trabaho nang di nagsasabi at walang kadahilanan. Lagi siyang nasa oras pumasok at ayaw niyang nahuhuli. Dahil hindi nila makontak si Kira ay sinubukan nilang tawagan si Jeffrey, ang asawa ni Kira. Ayon sa kanyang asawa, si Kira ay umalis daw noong nakaraang araw at hindi pa bumabalik sa ngayon. Hindi daw iyon nakababahala dahil madalas naman na iyong ginagawa ni Kira, na kesyo natutulog daw iyon sa mga kaibigan o sa kapamilya niya. Ang nakakabahala lang ay ang klima ng panahong iyon dahil umuulan ng nyebe o nag-i-snow. Natatakot lang ang kanyang asawa na baka may masamang nangyari sa kanya sa lugar ng kanyang dinaanan o pinuntahan. Baka daw na-stuck ang sasakyan niya o kaya naman naubusan ng baterya ang kanyang cellphone. Sa kaparehong araw ay wala din siyang natanggap na tawag mula sa kanyang asawa o kahit na anong balita. Nagtataka ang kapamilya ni Kira sa misteryong pagkawala nito. Nireport na ni Jeffrey ang tungkol sa nawawalang asawa at nakipag-ugnayan nito sa kapamilya ni Kira. Sobrang nababahala ang pamilya ni Kira. Nagsimulang umaksyon ang mga media at investigador. Sinimula nilang tanungin ang asawa ni Kira at hanapin ang biktima malapit sa kanilang lugar. Tinanong din ng kapulisan ang pamilya ni Jeffrey. Sinabi naman ni Jeffrey na noong Huwebes ay magkasama sila ni Kira. Sila ay nag-dinner, nagkwentuhan, naglaro ng bowling at pagkatapos ay umalis na din. Ayon sa account ni Jeffrey ay dumiretso na sila umuwi sa bahay at nanood daw muna ng palabas si Kira. At sinabi din ni Jeffrey na umalis daw ito kinabukasan. Noong Biyernes alas 8:30 ng umaga na dapat ang pasok iyon sa trabaho ni Kira at kinakailangang pumasok siya. Wala naman daw napansing kakaiba sa kanya at sanay na daw si Jeffrey na palagi itong umaalis. Kaya hindi niya alam kung nasaan siya o kung sino man ang kasama niya noong araw nang nawala siya. Nagkaroon sila ng problema sa kanilang relasyon ilang buwan nang nakalipas. Gayunpaman ay hindi naman ito nakakaalarma dahil normal lang daw ito sa isang pamilya. Tinanong ng investigador si Jeffrey kung sino sa tingin niya ang kasama ni Kira. Baka lang kasi may bago siyang kasintahan. Ngunit wala siyang sinagot. Dahil tinanong niya na dati si Kira pero nagalit lang sa kanya. Sa pananalita ni Jeffrey, sinabi niya na mahal niya ang kanyang asawa at may tiwala siya dito. Kinuha lahat ng impormasyon ng investigador ang nakalap nila at inipon nila ito. Nagtungo din ang mga investigador sa Mall of America upang mapatunayan ang mga sinabi ni Jeffrey sa kanila at makakuha ng kasagutan.
Ang Mall of America ay isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo na nasa Bloomington. At mayroong 520 na tindahan, theme parks, oceanarium, movie theaters at golf course at marami pang iba. Kaya't hindi na nakakagulat kung mapapalibutan ito ng mga CCTV camera. Kaya tinignan nila ang mga kuha ng CCTV camera buwan ng Pebrero 21 at nakita nga nila si Jeffrey kasama si Kira. Pumasyal muna sila saglit sa loob ng mall at dumiretso na papuntang parking. Walang away na nangyari at lumabas ng maayos ang kanilang gabi. Wala pa ding nakukuhang impormasyon kung asan na ba ngayon si Kira. Pumunta ang pamilya ni Kira sa Bloomington para tumulong sa investigasyon. Gumawa sila ng flyers at nilagay doon ang larawan at impormasyon ni Kira. Baka sakaling may makakita at makatulong ang ibang tao sa paghahanap nila sa nawawalang kapamilya. Napag-isip din nila na walang mangyayari kung nakatunganga lang sila. Kaya gagawin nila ngayon ang anumang paraan mahanap lang si Kira. Habang namibigay ng flyers ang pamilya ni Kira, ay pinagpatuloy ng mga investigador ang paghahanap sa biktima. Nang tinanong nila ang kapitbahay na mag-asawa, may napansin silang CCTV camera na umiikot pakaliwat pa kanan ang ikot. At sa isang anggulo ay mahahagip ang bahay nila Kira. Nakiusap sila kung maaari bang makita ang kopya ng kuha ng footage ng araw bago mawala si Kira at baka sakaling may makuha silang ebidensya. Tumulong din ang kumpanya ng telepono ni Kira upang makita ang mga huling tawag o mensahe na kanyang nagawa bago siya ay tuluyang mawala. Ayon sa nakuhang impormasyon, ang kumpanya ng telepono ay may isa pang lalaki sa buhay, si Kira. Ito ay si Ryan Wendt, na isa sa may-ari ng tindahan na pinagtatrabahuan niya sa Mall of America. Sila ay may tinatagong relasyon at madalas din ang pagpapalitan nila ng mga matatamis na mensahe. Tinanong nila sa taong iyon kung asan siya ng panahon bago mawala si Kira. Na nagkataon naman na nagbibiyahe si Ryan papuntang Colorado o baka naman tatakas na ito sa nagawa niyang krimen. Ito ang aalamin ng mga investigador. Sinubukan nilang tawagan at interviewin si Ryan na nasa Colorado na ngayon. Ang huling beses niya na nakausap sa telepono si Kira ay nang nasa biyahe siya papuntang South Dakota. At nagpalitan sila ng mga mensahe. Nangyari iyon bago ang pagkawala ni Kira. Napag-alaman ng mga investigador na naganap ang pagpapalitan nila ng mga mensahe ng panahong magkasama si Jeffrey at Kira. Hindi na pala ganoong kasaya si Kira kay Jeffrey. Tinignan nila ang mga oras at lumalabas na hindi konektado si Ryan sa pagkawala ni Kira dahil nasa malayang lugar na raw si Ryan. Siya ay tinanggal na sa listahan bilang isa sa mga suspect. Nalaman din na nakikipag-chat pa din si Kira kay Ryan hanggang makauwi sila ni Jeffrey sa bahay nila. At natapos ang kanilang pag-uusap ng 11:44 ng gabi. At hindi na uli naging active ang kanyang cellphone. Sa kabilang banda, ang ibang investigador ay pinag-aralan ang mga kuha ng CCTV ng kanilang kapitbahay. Lumiliko ang kamera pakaliwa at pakanan at mabilis ang paglipat-lipat nito kaya medyo nahirapan ang mga investigador makita ang labas ng bahay nila Kira. Ilang segundo lang babaling ang kamera banda sa kanila. Sinabi ni Jeffrey na pagkatapos nilang kumain ay umuwi na din sila, nanood ng palabas at natulog. Ganun pa man ay napansin ng investigador, mga 2:00 ng madaling araw ay nakita nila na nakatalikod ng sasakyan sa kanilang bakuran. Dahil sa malabong resolusyon kuha ng kamera ay hindi nila makita kung ano ang nangyayari nung oras ng mga iyon. Dahil na din sa mabilis na paglipat ng kamera. Ngunit nakita nila na umalis ang sasakyan ni Kira. Sabi ni Jeffrey ay inutusan daw siyang magpagasolina dahil gagamitin ni Kira ang sasakyan niya sa kanyang lakad. Nakakagulat dahil tama naman ang kwento niyang magpapagasolina si Jeffrey. Nakita siya ng mga 3:00 ng madaling araw sa gasolinahan. Kaya lang, nalaman din ng investigador na hindi kaagad ito bumalik sa kanilang bahay. Bagkus ay dumiretso ito patungong highway. Hindi pa malaman kung saan ito dumiretso. Hindi rin kita sa CCTV camera ang pagbalik ng sasakyan ni Kira o pwede din nagkataon na bumaling ang camera sa kabilang lugar nang ito'y bumalik na. Nahagip din sa camera ang pag-alis ng Chevrolet na kotse ni Kira. At nakakainis lang ay hindi makita kung sino ang nagmamaneho nito. Inireport ang pagkawala ni Kira ng Sabado, buwan ng Pebrero 23.
At nakatanggap naman ng tawag ang otoridad Lunes, Pebrero 25, taong 2013. Malapit sa shopping center kung saan nagtatrabaho si Kira. May nagsumbong dahil sa kahinahinalang sasakyan na nakaparada doon, na kung saan ay may dalawang malalaking parkingan dito. Ayon sa mga gwardya ay nakapark ito mga ilang araw na sa lugar na iyon. Inimbestigahan muna ang sasakyan bago ito hilain ng tow truck. Tinignan muna ng driver ng tow truck ang sasakyan at naghinala siya sa mga patak-patak na pula sa likuran ng kotse kaya tumawag ito kaagad ng pulis. Napag-alaman nila na ito pala ang puting Chevrolet na kotse ni Kira. Wala masyadong dugo ngunit may mga bahid naman siya doon at ito ay masamang senyales. Sa lagayan ng barya ni Kira na naiwan sa sasakyan ay nakita ang isang divorce paper na dinownload at prinint galing sa internet. Ang dagdag pa ay may isang itim na bagay na nakita sa likuran ng kotse sa bandang may snow. Ito pala ay isang basahan sa likuran ng sasakyan at may mga mantsa sa kabilang parte ng basahan. Ang DNA sample ng mantsa ng dugo ay napag-alaman na ito ay kay Kira. Kaya naisip nila na baka patay na talaga ito. Ang pangyayaring ito ay kinagulat ng pamilya at kaibigan ni Kira. Pinahirapan ba siya at sino kaya ang walang awang kumitil ng buhay niya? Ang masakit pa ay hanggang ngayon ay hindi pa din natatagpuan ang katawan ni Kira. Kaya ang unang aalamin ng mga kapulisan ay kung sino ang nag-iwan ng sasakyan ni Kira sa parkingan ng isang mall. Umalis sa bahay nila ang sasakyan ni Kira 9:44 ng umaga at nakita sa CCTV camera ng mall iyon. Walang kamera mismo sa parkingan ngunit sa labas nito ay mayroon at makikita ang paroot pa rito ng mga sasakyan at nahagip din ng kamera ang puting Chevrolet ni Kira papunta sa mall. Makaraan ng ilang minuto ay may napansin silang lalaki na nahagip ng kamera na nakahood, nakatakip ang ulo. Di naman nakapagtataka yon dahil malamig ang panahong iyon. Pero inalam pa din ng mga investigador kung sino at saan patungo ang lalaking iyon. Tumawid ang lalaki papunta sa isang taxi at nakipag-usap doon sabay sumakay na siya sa taxi at umandar na. Nalaman ng mga kapulisan kung anong kumpanya ng taxi ang mga nakaparada doon. Inalam din nila ang oras ng pagsakay ng lalaki at hindi sila nahirapan sa paghanap ng sasakyang ito. Dahil lahat ng sasakyan ay may GPS device na kung saan malalaman ang iyong eksaktong lokasyon. At nalaman din na ang nakahood na lalaki ay bumaba malapit sa bahay nila Kira. Nagbayad na sa taxi driver. 2 minuto ay nahagip ng kamera ang lalaking nakahood, hindi masyadong aninag ang mukha ngunit ang kanyang suot na jacket ay may puting imprenta sa kanyang harapan kaya ginawa nila itong palatandaan sa di makilalang lalaki na nakahood. Dumiretso ito papasok sa bahay nila Jeffrey at Kira. Nawawala si Kira kaya malamang ang taong pumasok sa kanila ay walang iba kundi ang asawa niyang si Jeffrey. Kaya pinuntahan nila ang bahay nila Kira. Sa una ay akala mo'y normal lang ang bahay na iyon, ngunit yun ang akala mo lang. Ang criminalist ay nagsimulang maghagilap ng mga ebidensya at natagpuan ang mga mantsa ng dugo sa may higaan. Meron din talsik ng dugo sa may pader kung saan malapit sa kama. At higit 100 patak ng dugo sa may matres ng higaan. Halata namang inayos at nilinis na ang kanilang kwarto. Nagwisik na ng luminal ang mga grupo na nag-iimbestiga. Ang carpet ng sahig ay lumiliwanag dahil napakaraming mantsa ng dugo dito, nang hindi basta-basta makikita ng mga mata natin. Ito ay nagsimula sa kwarto patungo sa kabilang parte ng bahay nila Jeffrey. Nalaman din nila na ito ay dugo ni Kira. At nakumbinsi na ang mga investigador na patay na talaga ang nawawalang si Kira. Matapos maghagilap ng ebidensya sa bahay, ay sinunod naman nila ang sasakyan ni Jeffrey upang imbestigahan. Wala itong bahid ng mga dugo at kahit na anong ebidensya maliban na lang sa resibo na nakita nila dito. Nalaman nila na ginamit ni Jeffrey ang sasakyan niya upang magpagas at mag-withdraw ng pera para pambayad na din siguro sa sasakyan niyang taxi. Sa lugar na kung saan siya nag-withdraw ng pera ay nahagip ang mukha ni Jeffrey at ang suot niyang jacket na may logo sa gitna na katulad ng nakita nilang nakahood na lalaki. Sa lahat ng nakalap nilang mga ebidensya pati sa loob ng bahay nila Kira, si Jeffrey Trevino ay 39 na taong gulang ay dinakip at naging pangunahin at naging isang suspect sa pagpatay kay Kira. Dinala siya sa estasyon ng mga pulis upang paaminin sa mga kasalanang nagawa. Doon ay tumawag siya sa kanyang attorney
na ang payo lang sa kanya ay karapatan niyang manahimik muna. Nababahala sila dahil hanggang ngayon ay di pa rin mahanap ang katawan ni Kira. Ilang buwan nang napakaraming voluntaryo ang tumutulong sa paghahanap sa katawan ng nawawalang si Kira. Malapit na matapos ang buwan ng Marso ay may natagpuan ng mga tao na kahina-hinalang plastic bag na ang laman ay dugo ang kumot, pantaas ng babae at bra. At ito nga ay kay Kira dahil sa DNA na nakita. Ang sapa ay puno pa din ng yelo, kaya nahirapan ng mga naghahanap ngunit kinaya pa din nila ito. Subalit wala pa din silang matagpo ang katawan. Ang paligid ng sapang ito ay paulit-ulit na hinagilap gamit na din ang mga aso na biyasa sa paghahanap ng labi ng tao. Ngunit wala pa din. Dalawang buwan simula nang mawala si Kira, Mayo 8, 2013, mayroong isang nakagigimbal na tawag galing sa isang tao na may natagpuan daw itong walang buhay na tao sa ilog ng Mississippi at kinampirma ito ng kapulisan. At pinasuri din ang dental record ng labi. At ito nga ang nawawalang katawan ni Kira. Nagtamo ito ng malaking sugat sa noo at bali sa kaliwang hintuturo. Dahil malapit na maagnas ang katawan ni Kira, ay nahirapan silang malaman kung ano talaga ang ikinamatay nito. Dahil sa ebidensya at pinagtagpi-tagpi nila ang mga oras ng pangyayari, maaari daw na magkasama si Jeffrey at Kira nung araw bago siya mawala, ay alam na ni Jeffrey na may karelasyon ng iba si Kira. Kaya ito nakikipag-chat sa iba. Maaaring pinilit na Jeffrey makita ang cellphone nito ngunit ayaw ibigay ni Kira, kaya pinersa ito ni Jeffrey dahilan ng pagkabalid ng kaliwang hintuturo ni Kira. At nang makita ni Jeffrey ang kanilang palitang matatamis na mensahe ni Ryan, ay mas lalong nagalit ito kaya pinatay niya si Kira. Sinubukan niya ang pagtakpan ng krimen niyang nagawa. Ginamit niya ang sasakyan ni Kira at inilagay niya sa trunk o sa likuran ng kotse ang labi ni Kira at dumiretso sa gasoline station at galing doon ay tumungo na sa ilog upang maitapon ang katawan nito. Bumalik uli si Jeffrey sa kanila upang itapon naman sa kalsada na puno ng yelo ang plastic bag na laman ng mga dugoang kumot at damit ng biktima. Matapos niyang iwan ang sasakyan sa parkingan ng mall, ay umuwi siya sa kanilang bahay at naglinis ng kanilang bahay magdamag upang maitago ang mga ebidensya. Ang akala niya ay hindi siya mahuhuli, ngunit nagkamali siya. Inisip niya na mapapaniwala niya ang mga tao na buhay pa si Kira nung umagang iyon at salamat sa CCTV camera ng kanilang kapitbahay dahil nabigo ang kanyang plano. Buwan ng Oktubre 2013 ay napatunayang nagkasala si Jeffrey Trevino, 39 na taong gulang, sa pagpatay sa kanyang asawa. Dahil siniloko siya ni Kira at dahilan na din sa matinding selos at galit niya kaya niya ito napatay. Nagsabi din ng mga saloobin ang pamilya ni Kira na kung saan ay galit na galit ito sa pagpaslang ng kanilang kapamilya. Buhay din dapat ang kapalit. Ngunit taong 2013 ng Nobyembre ay makukulong lamang si Jeffrey Trevino ng 27 at kalahating taon sa pagkakabilanggo at maaari siyang makalaya sa taong 2031. Ano ang masasabi niyo sa storyang ito? Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat sa pakikinig. Ingat po tayong lahat.